Good morning. Ito nga pala yung mga ginagawa ko dito sa bahay. So parang ito na yung paulit-ulit kong ginagawa. Ito na yung daily routine ko hanggang magpakailanman. Charot! Bakit hanggang magpakailanman? So dito nga ay nagtoothbrush na nga ako para hindi mabaho yung baba natin dito, be. Actually, dapat hindi nga ako ngayon mag-voice over kasi nga masama pa yung pakiramdam ko, be. Pero dahil sa inyo ginagawa ko to, kayo magpasalamat kayo. Huy, joke lang. Pagkatapos magsipilyo, maghilamos na agad at yung sabon na ginagamit ko dyan ay yung sabon na din na ginagamit ko sa buong katawan ko. Kasi bakit pa ako bibili ng mga sabon-sabon na yan? Parehas lang naman yan. Tsaka maganda naman tayo. Charot! Yung aga-aga at ititrigger mo na naman yung mga tao dyan sa Pilipinas na walang ginawa kundi mag-judge. Tapos nakita ko, be, na marami na pala kami ditong mga labahan. Kaya ayan, pinagsusuksok ko na yan dyan. Tapos ayan, paikot-ikot ko lang yan tapos bakit mo papapahirapan ng sarili mo kung may washing machine ka naman dyan, di ba? Pero ang araw na to ay parang labaday ko talaga to kasi ang dami kong nilabahan dito. Hindi naman sa marami pero marami nga siya. Ang tinumong kausap. Hindi, kasi kailangan naming labahan yung iba naming mga bed sheets kasi nga, di ba may sakit ako. Nagkasakit yung asawa ko. Inubo kami parehas. Kaya kailangan labahan yung mga bedsheet, yung kung ano-ano pa yung mga kailangan labahan. At saka okay lang naman kasi hindi naman nakakapagod. Ipipindot-pindot lang naman kayo dyan. Ay bakit kayo? Ako pala. Dito, inuna ko nga palang labahan yung mga damit namin. Ilang piraso lang naman yan. Siguro mga 15 lang piraso. Tapos ayan, mag-aura-aura pa yung butiti na yun. Natatawa talaga ako kasi pag nabuntis ka talaga, makakalimutan nila yung pangalan mo. Yung itatawag nila sa'yo ay buntis, butod, ano pa ba? Marami pang iba. So dito nga ay nag-almusal na ako, 'di ba? Inuna ko pa yung paglaba kaysa sa pag-aalmusal. Okay lang 'yan kasi nakuha yung attention ko nung mga labahan doon sa banyo. Kaya ayun, nilaban ko na. Tinapay lang pala yung kinakain ko dyan kasi wala na kaming pagkain dito sa bahay. Baka gusto nyo kaming bigyan. Hindi. Pero kasi hindi talaga ako nagluluto pagka umaga kasi hindi naman nag-aalmusal yung asawa ko. Tapos inaabot din ako ng katamaran pag umaga kasi ewan ko, tamad nga kasi talaga ako, be. Nagluluto ako pag nanginginig na ako sa gutom. Ganun yun. Pagkatapos ko nga dyan kumain, ay liligpitin ko na dito yung mga kalat kasi dito natulog yung asawa ko kasi ayaw niya akong katabi. Na para bang gusto ko din siyang katabi. Bakit nang aaway? Hindi. Dito ko siya pinatulog kasi nga may sakit ako at ayoko na mahawaan ko siya kasi nahawaan niya ako. Tapos baka mahawaan ko siya pabalik. Kaya ayun. Nagkahawaan kami, be. Ayoko pa namang uminom ng mga gamot-gamot na yan kasi nga buntis ang babae. Ganyan talaga ang eksena ng babae pag nagliligpit ako dito. Lalo na ngayong 3rd trimester na ako. Ang dami kong pahinga kaya umaabot ng ilang oras yung pagliligpit. Tapos yan dyan, arrange lang yan. Tapos kukunin ko naman yan ulit kasi lalabhan ko yan. Kasi nga gusto ko malinis dito. Wow, ang linis-linis mo naman. Nagkasakit ka lang, ano? Kasi totoo naman talaga, kailangan ko talaga mag-ingat para para gumaling na ako kasi be, yung plano ko, pag gumaling ako, bibili na kami ng mga gamit ni baby, yung kumpletuhin na namin kasi, be, magti 30 weeks na tong tiyan na to, tapos yung gamit namin yung gamit ni baby, ano pa lang, damit pa lang yung nabili namin, tapos kulang pa nga yun kasi nga, yung balak namin ay ngayong weeks, ang dami naman. Ngayong week kami bibili, kaya nga lang nagkasakit kami parehas. So, ayan, ngayon ay nagpapagaling para makalabas. Tsaka ayoko namang iasa sa asawa ko lang yung pamimili ng mga damit na gamit ng bata. Kasi nga, iba talaga pag nanay yung bumili. Nanay na talaga ako. Diyos ko po. Ay nako, feeling ko teenager pa rin ako. Teenage 26 pregnant, ano ba? Hindi, adult na ako, no? Pero feeling ko teenage pregnancy pa rin to. Ayan, bawal tumawa kasi baka marinig nyo yung mga fireworks natin dito. So, ano na ba yung kinikwento ko? Ay, oo nga pala. Ayoko kasing iasa sa asawa ko. Yung mga gamit ng bata. Ay, sorry. Bakit ba ako sumisigaw? Ayun na nga, be. Ayoko kasing iasa sa kanya yung pamimili ng mga gamit ng baby kasi nga taste ng mama. Tapos minsan, iba-iba din yung color na magugustuhan yan niya. Hindi na yun nakaka-aesthetic. Gusto ko pa naman aesthetic yung damit at yung mga gamit ng baby ko. Kaya kailangan ko na talagang gumaling at ipagdasal nyo nga ako. Baka makatulong kayo sa akin.
So, ayun na nga, kung nakita nyo, yung mga nilagay ko dyan, yun yung bedsheet namin kanina. Nitong araw na to, kasi chinage na naman ulit, kasi nga, lalaban yan. Tapos habang nagtitiyog-tiyog yung doon, mga bedsheet, dito naman tayo magsasampay-sampay. Tapos baka sabihin nyo, bakit hindi nyo denier doon sa bakit ganyan, bakit ganun? Wala kayong pake, gusto kong isampay yan dyan. Tsaka bakit ba doon mo pa iasa? Nandyan yung sun libre yung araw. Tsaka dadagdag ka pa ng bayarin. Ay, Diyos ko po. Ganyan talaga ako, be. Ganyan talaga yung utak ko. Masyado akong matipid. Anyway, yun lamang po at ako'y napagod na. Kaya nagpahinga na ako dyan. Kaya, yun lang. Thanks for watching. Bye.